Sa isang aya, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ata syai'un 'azim. Ang ibig sabihin, o sangkatauhan, matakot kayo ika sa inyong Panginoon. Tunay na ang lindol ng oras ng araw ng paghuhukom na ito yung pinag-uusapan, ay bagay na kahindik-hindik. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi syadid. Ang araw na yon, ika, ang mga nagpapasuso sa kanilang anak ay mabibitiwan nila. Walang nanay siguro na ganun. Yung nanay, paghawak niya yung anak niya, di bali mapahamak siya. Pero yung lindol na magaganap sa araw ng paghuhukom, bitawan mo yan. Bakit? Dahil masyadong kahindik-hindik ang pangyayari. Watada kulla dati hamluha, at yung mga buntis, malalaglag nila yung kanilang nasa sinapupunan. Wataran nasa sukara, makikita mo yung mga tao na lasing, pero hindi sila lasing, subalit ang parusa ni Allah ay tunay na masidhi. So na picture out nyo? Imagine sa kalsada ito nagaganap, biglang naglindol, bibitiwan ng nanay yung anak niya, mga lasing yung mga tao, yung mga buntis, makukunan, malalaglag yung anak. So naway bigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pag-unawa. Nang sinasabi ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binabasa itong aya na ito, ay sinabi niya, nagtanong yung mga sahaba, kailan po yan, ya Rasulullah? Yan ika ang araw na dadalhin sa impyerno ang mga tao. Doon sa lindol na yon. At ang bilang ng dadalhin sa impyerno, out of 1,000, isa lang ang matitira para makaligtas. Out of 1,999, may isang naligtas. Ang butante pala dito sa 74, 800 lang. Walang maliligtas dito. Nagtanong yung mga sahaba, Ya Rasulullah, ano pong chance namin? Kung by barangay, wala. Zero. Ihiram pa tayo sa kabila sa 73 o kaya ng another night para may makaligtas na isa. Sabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ito ang mabuting chance nyo. Dahil sa bawat isa sa inyo ay may katumbas na 1,000 mula sa Ya'juj wa Ma'juj. Hindi natin alam, may mga grupo ng mga tao dito sa mundo na sobrang dami. At sila yung Ya'juj wa Ma'juj. Sino sila? So, ibig sabihin, lumaki ulit yung chance natin, no? Kasi 1,000 pala, out of 1,000, isa lang yung maliligtas. So, wala tayong chance, subhanallah. Pero sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wag niyo isiping kaunti ang tao. Bakit? Dahil may Ya'juj wa Ma'juj na bawat isa sa inyo ay may katumbas na 1,000. So, isa ito sa mga hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na magpapaliwanag sino ang Ya'juj wa Ma'juj. May nagsasabi na ito ay grupo ng mga tao, tribo. Matutunghayan natin kung sino sila. May nagsasabi wild geese, mga Chinese daw. Dahil ang dami nila eh. Pero ang totoo, hindi sila Chinese dahil nakatago pa itong mga ito hanggang ngayon. Binanggit sila sa Quran ng 2 times lang, 2 beses lang. Ang una, at inshallah makilala na, parang wala to sa Bible, no? Ya'juj wa Ma'juj. At binanggit natin na ito ay kasama dun sa 10 sinabi na pinakamalalaking sign na darating na ang araw ng paghukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, hatta idha balaga bayna as-saydaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'ala laka kharaja ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda qala ma makkanni fihi rabbi khair
fa'inuni bikuwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Bago natin makilala ang Ya'juj wa Ma'juj, kailangan makilala natin na may nabuhay na ang pangalan ay Dzulqarnain. Ang ibig sabihin ng Dzulqarnain, siya na mayroong 2 sungay. Sinasabi ng iba, maraming opinion dito, literal na 2 sungay sapagkat mayroon siyang kasuotan sa ulo na may mahabang sungay. Isa yon. Yung iba, sinasabi dahil siya ay lakbay ng lakbay, sa panahon niya, siya lang ang nakagawa na lakbayin ang silangan hanggang kanluran. Kaya yun ang sungay niya. Siya lang ang may kaalaman doon sa 2 malaking mga bahagi ng mundo. At yung iba ay meron din hula na siya daw ay si Alexander the Great. Pero ex yun, bakit? Sapagkat maraming mabuting katangian si Dzulqarnain na isang sumasamba kay Allah, muwahhid, naniniwala siya sa kaisa ng Diyos, samantalang si Alexander the Great ay isang pagano o sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, itong si Dzulqarnain, naglalakbay siya at sinabi doon sa aya, nakarating siya sa grupo ng mga tao, Ya'juj wa Ma'juj, dahil lakbay ng lakbay kung saan nakakapunta. At yung mga tao na yon, la yakaduna yafqahuna qawla, mahirap intindihin, halos muntik hindi maintindihan ang kanilang salita. Kaya sinabi ng iba, Chinese. Pero hindi, walang pruweba na sila yung Chinese. Isa sa katangian nila, sobrang dami nila. Sa isang hadis nga, may isang sapa, dinaanan ng Ya'juj wa Ma'juj. Yung sapa natuyo eh. Sa sobrang dami nila. So sa katangian nila, sobrang dami, at kasunod, katangian nila ay hindi naiintindihan yung kanilang salita. Ngayon, nang nakilala nila si Dzulqarnain ay maraming kakayahan. Humingi sila ng tulong kay Dzulqarnain. Ito yung sinasabi sa aya. Meron kaming kalaban at maaari mo kaming tulungan sa paggawa ng barrier o wall, bakod, sa pagitan namin at nila para hindi nila kami atakihin. At ikaw ay babayaran namin. So sabi ni Dzulqarnain, ano ibabayad nyo sa akin? Mamakan ni Rabbi fi khair. Sabi niya, kung ano binigay sa akin ng Panginoon ko, sapat na. Pero, fa'inuni bikuwatin. Pero bigyan nyo ako ng manpower at mga resources, tutulungan ko kayo. So, ibig sabihin, in short, si Dzulqarnain, sumimpat siya dito sa mga Ya'juj wa Ma'juj. Bakit? Dahil may kalaban kayo, sige. Kung masama sila, hindi sila tutulungan ni Dzulqarnain. Pero meron siyang idea na sa oras na yun, kailangan kayong tulungan, o sige, tutulungan ko kayo. Kaya nag-provide sila ng mga iba't ibang uri ng, sa tafsir, alam ko tinalakay natin ito last year, iba't uri ng mga bakal, mga tanso, kung ano-ano man, mga copper, para magawa nila yung barrier na yon. At yung barrier na yon ang nagsilbing harang nila mula noon. At hanggang ngayon ay nandun sila nakakulong. Sobrang dami nila at pakakawalan sila kailan? Ayon doon sa aya, pag malapit na ang araw ng paghuhukom. Kasunod sa araw ng paghuhukom. So itong si Dzulqarnain ay engineer. Kaya niya gumawa ng istruktura na tatagal hanggang bago mag-araw ng paghuhukom. Yung mga building sa malalaking city, may contract yan eh. 100 years, 50 years, i-demolish yan, papalitan ng bago. Kaya huwag kayo mag-invest sa condominium eh. Yun lang yun. Pagkatapos nun, wala na. Pero ito, tingnan nyo yung structure na gagawin niya. Ikukulong yung napakaraming tao at ang kanyang warranty hanggang bago mag-araw ng paghuhukom sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang aya. At sinabi niya, Qala hada rahmatun min Rabbi, fa idha jaa wa'du Rabbi, ja'alahu dakka wa kana wa'du Rabbi haqqa. Yan ang pangako ng aking Panginoon. At pag dumating na ang pangako ng aking Panginoon, itong matibay na harang na ito ay magiging abo. Sisirain ni Allah at makakalabas ang Ya'juj wa Ma'juj na hindi naiintindihan ang kanilang salita. Pangalawang aya ay sa suratu Al-Mu'minun. Kung mali ako, ikokorek ko na lang.
hatta idha futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yanzilun. Ito naman ay patungkol pa rin hanggang sa araw na palalabasin ang Ya'juj wa Ma'juj, hanggang sila ay palalabasin, at yun ay palatandaan na ika ng araw ng paghuhukom. Dalawa lang. Yung the rest, mga tungkol na sa hadis, pero kung aya ang pag-uusapan, Quran ang pag-uusapan, 2 beses lang sila binanggit. So, hindi pwedeng mag-predict ang mga tao kasi sa sobrang dami nito, maralaman ito ng buong mundo eh. Hindi na naman tayo pwede mag-predict na araw na to ng paghuhukom. Bakit? Dahil isa to sa hinihintay na palatandaan ng araw ng paghuhukom. Major sign ang paglabas ng napakaraming bilang mga tao sila, mahirap sila intindihin sa salita, at hanggang ngayon di natin alam kung saan parte ng mundo sila doon isinara ni Dhul-Qarnain. So yan ang ating lesson ngayon inshallah, at bukas kung may natitira pang hadis sa Dhul-Qarnain ay babanggitin pa natin, at sa susunod na araw babalikan natin ang Dajjal at Isa alayhi salam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.